Hello, magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid, mga kaibigan. So may bago na naman tayong gagawin ngayon. Ito ay Huawei na laptop, Huawei. Ang basa ng mga Arabo, Huawei ay. Alright, testingin natin. Yung bagong laptop na to ay nabasag yung kanyang screen. Medyo may crack sa gilid, yan. And ito ay nabagsak ng may-ari. So parang multiple bagsak na nangyari dito, hindi lang multiple, baka 7 times na ata. So yun, makikita nyo blurred na and may tama dito sa gilid. Yan, ito nabagsak yan. Then sa side na to ay medyo crack na yung kanyang front bezel. And ang gagamitin natin ngayon ay yung screen na galing sa isang laptop. So itong laptop na to ay galing sa Oman. Ito ay dinala ko dati September nung last uwi namin. So ito ay nabasa ng tubig and ang dami kong pinalitan, pati screen bago. So ito yung kukuhain natin at hindi na tayo mag-order sa mga computer shop ng ng screen. So ang una muna natin gagawin ay mag-disassembly muna tayo. So gamitin natin ang ating mahiwagang screwdriver. Yan. So sa mga ganitong laptop, ang laptop lagi ng mga Huawei ay parang tri-square yung yung screw niya. So gamit tayo ng T-type. Alright, yan. Yung gagamitin natin. So disassembly muna tayo ng back cover. So time-lapse muna tayo para mas mabilis. Alright, yan. Sa mga nandyan po, shout out po sa inyo lahat. Sa mga nanonood dyan, thank you so much. And sana may mapulot po kayong aral dito sa ating papalit ng screen ng laptop ng Huawei. So latest model po ito. Medyo may kakaiba at medyo kahirapan ang pagpapalit nito. Hindi po ito kamukha ng mga lumang laptop or yung mga mid 2015 na madaling palitan. Alright, yan, natanggal na natin yung mga screw niya. Gamitan po natin ng ito ating spudger na plastic. Yan, iangat natin dito sa gilid. So ganyan lang po, inaangat lang natin yan. Medyo may sipon pa tayo. Alright, yan, angat na natin. Ayun, medyo madumi. Napakadumi Yung fan niya ay makaalikabok. So hindi ito kasama sa iba. Yan, dito makita may tama, nabagsak na kasi. Itong mga dumi na to ay sa iba, hindi kasama, sasabihin na iba yung linis. Pero sa akin po ay kasama na ko ng ginagawa yan. Nililinisan ko na din. So may mga technician din po na gano'n, nililinisan niya ang mga laptop. Next po natin na gagawin ay remove muna natin yung ating battery connection. Itong wire na to. So wag po kayo mag-aano dito sa wire na to. Wag nyo iangat sa wire na yan. Wag nyo pong gagawin. Dito po kayo pupunta sa may dulo na to. Kasi sa dulo po niyan may maliit na clip. Iaangat nyo lang. So saka nyo hawakan ngayon sa wire at iangat yung ganyan. So ganun lang po ang tamang pamamaraan para hindi po mabali yung kanyang locking tab, yung pinakapang lock niya, kasi pagka nasira yan ay mahirapan na kayong i-lock yan. Minsan ang battery madi-disconnect yan habang ginagamit ang may-ari. Yan, konting linis lang po para na medyo naman matuwa yung may-ari. Bawasan natin ang alikabok, mamaya ulit natin linis ng ayos. Alright. Yan, linis bago tayo magtrabaho. So konting ingat lang po. So hindi po ako gumagamit ng gloves, wala naman po akong static sa katawan. So safe naman po tayo, wala pa yata ako nasira na laptop na So may mga technician na nag-gloves kasi malakas yung static nila, pinaka protection. Alright. Good na, malinis na. So open na natin. Yan. Open natin yung kanyang screen. And para maumpisahan na natin yung pag-disassembly. Yan, itong kabilang to ay may basag yan And medyo may crack na din yung kanyang front bezel. Yan, may crack na So hindi naman halata pag nakakabit. So pag tinanggal natin yan, putol yan. Alright, tanggalin na natin. So papakita ko sa inyo kung ang ginagamit nyo ay ganito, yung mga kapal na spudger, itong itim na tong ginagamit ko. Wag pong gagamitin. So tinesting ko lang yan, kita nyo, ayaw pong pumasok kasi manipis po itong kailangan natin dito. So ito yung ginagamit natin. Ito yung masterpiece natin, mga baraha. So sa cellphone ganyan din pong ginagamit ko. Yan, konting slide lang na ganon, ipasok lang. And dahan-dahan po, baka mabali yung ating front bezel, yung pinaka front cover na plastic na yan. So ang Huawei po ay medyo makapit yan kasi mayroong konting adhesive yan. Parang pong cellphone, ganyan po ang Huawei, yung mga latest model ngayon ng mga screen ay ganun na ang cover. Medyo mahigpit yung cover niya, hindi mo basta matatanggal. Kaya konting ingat po. O yan. Ganyan lang po ang gagawin. Dahan-dahan lang, unti-unti. Alright.
Yan, slide lang hanggang sa matanggal. And lipat po tayo dito sa kabila. Huwag natin pwersahin hanggat hindi pa natatanggal yung kabila. So dapat po ay sabayan. So lipat tayo dito. So itong sinasabi ko, itong gilid na to. Yan, tulak natin yan hanggang pumunta tayo sa dulo. So yung dulo niyan ay basag. So kita nyo mapuputol to. Kasi crack na nga po yan, na ilang bagsak na may-ari. Sinabi naman niya. So pinakita ko din sa kanya nung tinanggap ko yan na basag. Yan o, putol. Kasi may kita, may tama na. Yan. Kapag naman ako po nakakabit ay hindi siya halata. Alright, dahan-dahan lang natin yan i-slide na ganyan. Okay. Parehas kami niya na may ubo. Okay. Yan, slide lang natin ang ating, pwede natin gamitin ng ating mga kuko kung mahaba yung kuko natin. So, swipe natin ganyan. So, dito sa baba po na yan, may adhesive po din yan na dapat din natin ma-damage. So, kung ang screen nyo ay buo, ay wag nyo pong idadamage yung mga, lalo itong may inverter na to. Itong tapat po na ito ay inverter yan. Yan yung nagbibigay ng ilaw, ng liwanag sa ating screen. So, may ano pa yan, may parang pinaka-tape protection yan. Dapat din natin masira yun. Yan, dahan-dahan po natin gawin. Yan, konti lang. Sana nasusundan nyo po. Ayun. Kita nyo, inangat ko lang. So makikita nyo, yung itim na yan, yung pinaka-cover ng screen, na tatabunan niya po yung motherboard niyan, tsaka yung kapiraso ng screen. Motherboard po ang loob niyan. Connected po yung sa ating main motherboard nitong laptop. Yan, may motherboard ng loob nito, may motherboard dyan. So yan. So sa ganitong proseso, hindi nyo po basta matatanggal ang screen na to. Hindi po kamukha ito ng mga ibang laptop na pwede nyong tiklapin agad na i-open agad. Pakita ko sa inyo, ganito. Kuha tayo ng spudger or itong ating tweezer. So makita nyo, ayaw umangat. So dito ayaw umangat. So wag na natin pwersahin. Ang ibig po sabihin yan ay protected po siya ng adhesive. Meron siyang parang double tape na nakalagay dyan. So nakagawa na ako ng ilang beses ng ganito. Nakapagtanggal na tayo. Pero hindi ko na videohan dati. So ito yung gagawin natin yan. Blower muna natin. So kung wala po pala kayong blower, ay gamitan nyo ng yung pang ano sa buhok, pang blower sa buhok. Kung wala kayong hot air or air gun, yan, konting init lang. So kasi dito lang banta iinitan yan kasi pababa yung pahaba yung adhesive niyan. And gamitan po ulit natin ng ating mahiwagang magic card. Yan, slide lang ganun, tapos paraanan po ulit natin ng init para medyo lumambot po yung adhesive at iswipe po ulit natin yung baraha para medyo umangat. Yan, konting init lang po. Ang init po nito ay napaka ano lang, parang 80 ano lang to, 80 or 70 degrees Celsius. Tapos nilagyan ko lang ng konting buga ng hangin. So medyo mainit-init yung screen. So dapat ganun lang, huwag yung sobrang init, baka masunog. Kung ang gagawin nyo ay yung flex sa likod ay sira o checkin nyo, dapat hindi nyo madamage ang screen. Ganito po ang tama ng pagtatanggal ng ating screen pag disassembly. Yan, okay, angatan natin ng konti. So gamitan natin spudger at medyo nakaawang na naman. So wag natin pilitin, di pa tayo dito sa kabila. So ganun din po gagawin proseso, init lang ulit. Habang iniinit natin, pwede natin i-swipe yung ating baraha para medyo pumasok siya. Yan. I-swipe natin ganyan. O, slide natin ganun para pumasok yung baraha natin. Okay, yun. Pumapasok na siya. And dahan-dahan lang na supply natin ng init lagi kapag hindi pa rin lumalambot. So ganyan ang gagawin natin, oh. Okay, siksik natin sa loob. Pasok lang mabuti. Ayun, tanggal na. So ganun po, makikita nyo. Ayan, oh, yan po yung parang double-sided tape. Talagang hindi siya matanggal. Alright. Yan, may nagmi-music sa labas. Yari tayo. Copyrighted tayo nito. So makikita nyo yan, oh. May double-sided tape siya sa likod. Okay. Kumapit yan. So tatanggalin din natin tong flex connector niya ng screen ng LCD. Dahan-dahan natin iangat yan. So medyo makapit po yan. And may lock po yan. Dapat dahan-dahanin natin. Baka masira natin yung lock. Iangat natin konti yung tape niya kasi wala pang naka-open ito. Tayo ang first na naka-open. Hindi pa po napagawa ito sa iba. Yan, dahan-dahan. So iangat natin konti yung lock. May lock po yan na nakasabit. Yan. Hindi masyado makita kasi malayo kasi naka-steady po yung ating camera. Yan, iangat yung ganon, yung lock. Yan, inangat yung ganon. Yun po yung pinaka-lock niya. Dapat ay i-ano nyo yan, iangat nyo. Huwag nyo basta hihilahin. Hihilahin yung ating ano yan, oh. Natanggal na. Alright. So ito ay wala ng pag-asa. Kaya papalitan natin. Kuhain na natin yung isang laptop natin. Yung Asus. Yan, ito. Dito naman natin tatanggalin. Papakita ko po sa inyo din ang pagkakaiba ng pagbabaklas, pagdi-disassembly ng mga
laptop na walang adhesive sa likod ng screen na napakadali po. Yan, gawin natin ay una-una ay ganun ulit tayo sa side. Yan o. Alsin muna natin yung pinaka cover nya, screw cover magkabila. Yan, medyo pumayat na tayo, makikita na tayo sa ano. So kaya po maliwanag yan, gawa ng plastic protector nya, hindi ko pa tinatanggal kasi para mukhang bago, kasi para pag kinuha ng may-ari, hindi pa kasi tinutubos ng may-ari to, kaya ibebenta ko muna sa iba. So alsin natin yung screw, dalawa, yun po protect dyan. So makikita nyo itong bezel ay ginamitan ko lang ng ating kuko at saka daliri, hindi na kailangan ng card or ano pa man. So yan, ganyan lang, madali and malambot po ito. Itong Asus na to, ang sarap tanggalin, hindi siya nakakatakot, hindi ka mukha ng HP, malulutong. Alright, tanggal na po. Yan, ganyan lang oh. Tingnan naman oh, wala akong ginawang init. And yung kanyang screen din ay walang protection, kundi tape lang. Hindi katulad dyan ng ano, yung tinanggal natin kanina na may lock pa, sinasabi kong lock. So makikita nyo, ipapakita ko muna saglit bago natin ikabit ang pagkakaiba. Yan oh. So dito, sa tinanggal natin kanina ay may double-sided tape. So ganyan po ang Huawei ngayon. Tsaka yung mga latest model po na screen, ganyan, napakahirap baklasin. So kaya kung ako sa inyo, pag may latest ang inyong laptop, mga brand new or yung talagang ngayong 2023 ay ipagkatiwala nyo na po sa mga magagaling na technician, kasi mamaya ay magka-problema pa, kasi mga bago po ganyan talaga, medyo kakaiba na ano tayo ng pa high tech na tayo ng pa high tech. Alright, so makikita nyo, tsaka nagkataon talaga na parehas na BOE yung ating screen, parehas po yung tatak, parang talagang in-order natin sa company nya. Yan o, ang size nya po ay 15.6 and 30 pin, parehas na parehas, sukat na sukat. Alright, malapit na po tayong matapos, ikakabit na natin to. Yan, makita nyo, parehas yung tatak, BOE, yun, ganon. Yan, ito yung harap, makikita nyo, kaya maliwanag yan, gawa nitong screen. So, glossy po ang type nya, hindi yung wrap na screen na malalabo. Ito malilinaw to, kaya medyo mahal to, medyo may price. So, ikabit na natin, testingin natin. Alright, yan. Iingatan natin mabuti at baka madamage natin yung ating bagong screen. And lagi pong tandaan, kapag nalock na natin tong LCD flex na to, yung connector natin ay ilock din po natin yung pinaka parang needle nya na nakahook, kasi kapag nakaligaw po yun at hindi nyo nilock, ay baka pag inopen nyo yung power at nag-short, delikado. Yan, kahit isum ko hindi masyado makita. So ilagay na natin yung tape para sure na hindi gagalaw yung ating connector ng LCD. Alright, testingin na natin to para malaman natin na okay na. So yung laptop daw i-password, mamaya natin testingin pagka binigay nila sa atin. Lakas ng electric pan dito sa gilid ko. Okay, natin muna, i-reconnect natin yung ating wire na ginamit, na tinanggal kanina. Yan, linis lang konti, baka may mga nakasabit na makapagpa-short sa atin. So ito, ulitin ko ulit, ganito po paglalagay niyan, dapa lang yun na ganyan, dapa, basta ihuhok nyo lang na ganyan. Yan, ang pagtatanggal nyo pa ay dito lang sa side na to. Yan, sa side na yan, merong maliit na parang arrow dyan, dun nyo po susundutin para iangat. Wag po doon sa may wire, kasi sa wire masisira po yung connector nya at saka yung terminal. Alright, i-power on na natin. Ang hirap vlog magagantong may sipon at ubo. Ayun, okay na. Alright, lumabas na yung kanyang yung kanyang logo. Ayun, ang bilis pati mag-aabot. Yan, okay, so dahan-dahan po at ingat-ingat po kapag ganyang naka-open yung back cover, baka mag-short tayo. Okay, may password po yan. Yung password ay mamaya natin testingin at hinintay ko pa yung text na may-ari. Okay, shutdown na natin para may i-close muna natin yung back cover at saka yung front bezel nya. Alright, yun, sana po ay nasundan nyo mga kapatid, mga kaibigan. So ganun po ang pagkakaiba ng mga natin, ng mga laptop na latest at saka yung mga luma. So may mga protection na yung mga parang smartphone na napakahirap baklasin ng
ng screen. Talagang iinitan nyo pa, gagamitan nyo yung mga hot air or air gun or hair dryer. So ikabit na natin yung kanyang yung back cover. So dapat dobling ingat po lagi, baka na madali natin yung motherboard at lalong lumaki yung problema. Yan, idapa natin mabuti at siguraduhin na nakapit yung mga magkabilang gilid, para naman kapag hindi natin kapag inopen po natin yung ating screen at medyo may nakaawang dyan, baka madamage pa yung ating LCD. Yan, lagay na natin ang ating mga screw and time lapse ulit tayo. Okay, para mas mabilis nating matapos yung ating gagawin. Alright, yun, malapit na tayo matapos mga kapatid, mga kaibigan, and maraming salamat po sa inyo lahat. Kuya Ay, shout out sa iyo dyan, kuya. Sa lahat na kaming ka-team, Team Mayor, sa lahat po ng team na nandito at mga individuals na nandito nanonood, sa mga secret viewers natin dyan. Okay, tapos na tayo. And ilalagay naman natin yung ating front cover, yan, yung ating front bezel. So dahan-dahan lang na ganyan, dapa lang, and push lang na konti, yung magkabilang gilid. Yan, push lang. Yun, si Yana lumabas. Manonood si Yana na aking ginagawa. So ganyan po ang trabaho niya lagi kapag paglaki nito, technician din to. Baka mas malupit na technician din. Yan, ganyan lang, lagi nanonood siya sa ginagawa ko. Salita din ng salita, kaya ang ginagawa ko minsan ay bino-voice over ko na yung kasi nakakasali siya sa boses. Hindi mapakali talagang gusto mo siyang magkulikot ulit. Namumuting-ting niya ay sana mawala na yung ubo natin. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga nanood dyan. Thank you. Okay na yung laptop natin, and testingin po ulit natin na isang beses. Yan, double check natin, baka may mga nakaawang na So silipin natin mabuti yung mga gilid. Yung katulad nito, medyo nakaawang pa yung likod Yan, nakaawang pa. So ito talagang awang na yun dati kasi nabagsak nga po yan. Kaya nakaawang tong may papuntang hinge na yan. So dito sa may inverter LCD na to, dapat ay nakapit yan. Yan, okay na. Medyo makunat yung cover, kaya medyo kapag nabagsak to, talaga nayuyupi. Okay, power on natin para matesting na ulit natin isang beses, at meron tayong password dito na binigay may-ari. So ito hindi na natin tatanggalin. Tanong na lang natin sa customer kung gustong alisin, kasi maganda din po ito at protection din po sa mga scratch. Maganda din yan para hindi na kayo palagay ng kapag open naman po yan ay hindi naman nakikita yung letra na yan na nakalagay sa ating yan, may nakita nyo, may nakasulat. Hindi naman po masama yan, pero maganda din kung tatanggalin. Yan, may nakasulat medyo may mark yun. Itong Huawei po na ito ay ito yung latest model po talaga, slim type. Ayun, okay na. Lagay natin yung password para makita natin kung may mark, and double check natin mabuti yung brightness pati niya. Dapat ma-check natin kung siya, gumagana ng negative at positive yung brightness niya, kung nagdidimba or lumalakas, kasi baka mamaya hindi gumagana. So mayari tayo ng ating customer. Okay, testingin natin yung ating testingin natin lahat itong natin kung okay ba. So yun, okay naman yun yun yung dim niya alright. So pwede ding i-control sa keyboard, pero dito ko na sinubukan sa ating screen. Okay, shutdown na natin, and maya po ay kukuhain na ito ng may-ari. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana may napulot kayong aral din sa aking video na to. Basta pasensya na po at medyo ngungo yung boses natin, may sakit tayo. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat, Kuya Ice at Merlin, sa lahat ng team na nandito, Team Mayor, salamat sa inyo lahat. And sa lahat na nagsusupport sa akin, sa mga hindi nakakalimot, maraming salamat po. And road to 100k na tayo. Maraming salamat po sa lahat, Kuya Ice, and see you po sa next vlog. Paalam, bye bye. 1k po yung last chatter natin. Good luck po sa pananalo dahil 43k na tayo. Nagpa 1k last chatter po ako, tag 500 po. Good luck po sa inyong lahat, and bawi po sa mga hindi po mananalo. And salamat po ulit na maraming bye bye sa inyong lahat. Bye.